Sa gitna ng kumpanya, habang nakatingin ang lahat, hindi man lang hinayaang matapos ni Maricel si Ramon sa pagsasalita at agad siyang pinutol. Hindi ka man lang bagay para dyan, sabi niya habang hinablot ang e-badge mula sa kamay nito, saka malamig na idinagdag, tanggal ka na simula ngayon, habang nanatiling nakatayo si Ramon, hindi makagalaw. Ang hindi niya alam, si Ramon ang bago nilang CA. Ibang-iba ang pakiramdam sa kumpanya ng umagang iyon. Pareho pa rin ang ingay ng mga makina at ang paggalaw ng mga tao sa mga pasilyo, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Mas tahimik ang lahat na para bang alam na ng bawat isa na may nagbago kahit wala pang nakaalam kung ano yon. Iniiwasan ng mga empleyado ang tinginan, mahina ang mga boses, at mas mabilis ang kilos na tila anumang pagkakamali ay may kapalit na mabigat na parusa. Ilang minuto matapos magsimula ang trabaho, lumitaw si Maricel sa gitna ng departamento. Tuwid ang tindig niya, mahigpit na hawak ang clipboard sa kanyang dibdib, at malamig ang tingin habang sinusuri ang paligid. Hindi na niya hinintay na makaupo ang lahat. Itinaas niya ang kamay upang patahimikin sila at diretsahang nagsalita. Simula ngayon, ako na ang mamamahala sa operasyon. Ayoko ng late, ayoko ng mali, at lalong ayoko ng palusot. Kung hindi kayo masaya rito, humanap kayo ng ibang mapapasukan. Parang bumagsak ang mabigat na bato sa buong silid matapos niyang magsalita. Nagkatinginan ang ilang empleyado, ngunit walang nangahas magsalita. Nagpatuloy si Maricel sa pag-ikot sa departamento, sinusuri ang bawat detalye na para bang hinahanap niya kung sino ang unang pwedeng tanggalin. Paikliin ang break, rerepasuhin ang mga target, at mas madalas na isusumite ang mga ulat. Resulta ang gusto ko, hindi dahilan. Habang nagsasalita siya, huminto siya sa tabi ng isang empleyadong nag-aayos ng mga materyales at walang anumang babala ay itinuro ang ginagawa nito. Hindi ito ayon sa pamantayan. Ulitin mo lahat. Kapag hindi ito bumuti, huwag ka nang bumalik bukas. Yumuko lamang ang lalaki at tahimik na nagsimulang muli, ni hindi nagtangkang tumutol. Agad nagbago ang takbo ng kumpanya. Hindi dahil naging mas mahusay ang sistema, kundi dahil sa takot. Mas mabilis nang kumilos ang mga tao, ngunit mas kabado rin sila. Dahil sa matinding presyon, mas marami silang nagagawang pagkakamali, at dahil doon ay lalo silang napapagalitan. Palaging umiikot si Maricel, nagmamasid, nagsusulat ng mga tala, at nagtutuwid ng bawat kilos. Sapat na ang tingin niya upang iparamdam na anumang pagkakamali ay maaaring gamitin laban sa sinuman. Ang lugar na dati ay may kaunting gaan ay napalitan ng isang damdamin lamang, kawalan ng kapanatagan. Samantala, sa ibang lugar, nakaupo si Ramon sa hapagkainan kasama ang 3 niyang anak. Nakahain na ang almusal, ngunit mabigat din ang atmosfera roon. Ilang sandali niyang minasdan ang kanyang mga anak bago nagsalita. Ngayon ko opisyal na pamamahalaan ang kumpanya, sabi niya sa matatag ngunit kalmadong tinig. Si Marco ang unang nagsalita habang bahagyang sumandal sa upuan at mumiti. Sa wakas, panahon na para may maglagay ng kaayusan sa lugar na yon. Tumango si Angelica bilang pagsang-ayon. Sana mabilis kang gumawa ng pagbabago. Kailangan ng kumpanya ng mas matatag na leader. Tahimik lamang na nakinig si Ramon, ngunit walang bakas ng pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Si Paolo, na nakaupo ng bahagyang malayo, ay mainat na tumingin sa kanyang ama. Alam mo na ba kung ano ang gagawin mo pagdating mo roon? Mainat niyang tanong. Huminga ng malalim si Ramon bago sumagot. Alam ko ang dapat gawin sa papel, pero hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Bahagyang natawa si Marco. Hindi mo na kailangang malaman iyon. Utusan mo na lang ang mga tao roon na gawin ang trabaho nila. Dahan-dahang umiling si Ramon. Hindi ganoon ang tamang paraan. Pagkatapos ay ginawa niya ang pasyang magbabago sa lahat. Hindi muna ako magpapakilalang CA. Papasok muna ako bilang ordinaryong empleyado sa loob ng ilang araw. Agad na kumunot ang noo ni Angelica. Walang saysay iyan. Makikihalubilo ka sa mga taong hindi man lang alam kung sino ka. Dagdag pa ni Marco na may halong paghamak, sayang lang sa oras. Nasa tuktok ka na. Hindi mo na kailangang magsimula sa ibaba. Si Paolo lamang ang iba ang naging reaksyon. Bahagya siyang yumuko pasulong at taimtim na nagsabi, kung naniniwala kang kailangan mong gawin yon, gawin mo. Kahit paano, malalaman mo ang totoong nangyayari. Ilang sandaling tumingin si Ramon sa bunsong anak at nakita niya rito ang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa 2 pa niyang anak. Kailangan kong malaman ang tunay na sitwasyon, mahinahon niyang sagot. Hindi na nakipagtalo si Marco, ngunit halata ang kanyang kawalan ng interes. Huwag ka lang magtagal. Habang mas marami kang nasasayang na oras, mas mahihirapan kang kontrolin ang lahat. Natapos ang pag-uusap ng walang pagkakasundo, ngunit malinaw na ang naging pasya. Pagkalipas ng ilang oras, nakasuot na si Ramon ng payak at simpleng damit at tahimik na pumasok sa tarangkahan ng kumpanya nang hindi umaagaw ng pansin. Hindi siya dumating bilang presidente, kundi bilang isa lamang sa mga empleyado.
Agad niyang napansin ang malaking pagbabago. Ang kumpanyang dati niyang nakikita sa tuwing bumibisita siya ay tila ibang-iba na ngayon. Walang nag-uusap, walang umingiti at walang nagtutulungan. Mabilis, mekanikal at tahimik ang bawat kilos. Nagpakilala siya sa reception at itinuro siya sa pinakasimpleng departamento kung saan siya magsisimula. Hindi nagtagal ay napansin siya ni Maricel. Lumapit ito habang sinusukat siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "Ikaw ba ang bagong empleyado?" tanong niya nang walang anumang pagkamagalang. Kalmadong sumagot si Ramon. Itiniklop ni Maricel ang kanyang mga braso. "Walang lugar dito para sa mga hindi kayang sumabay sa bilis ng trabaho. Kapag hindi mo kinaya, huwag ka nang bumalik bukas." Hindi na siya naghintay ng sagot at itinuro ang isang malaking tambak ng gawain. "Simulan mo iyan. Gusto kong matapos lahat bago matapos ang shift." Sinimulan ni Ramon ang trabaho habang sinusubukang unawain ang sistema, ngunit agad niyang napansin na walang malinaw na gabay. Patong-patong ang mga gawain, napakabilis ng takbo ng trabaho, at anumang pagtatangkang magtanong ay sinasagot ng may pagkainit. Maya-maya, nahulog ng isang empleyado ang ilang materyales at agad itong nagsimulang humingi ng paumanhin kahit wala pang nagsasalita. Ilang segundo lamang ang lumipas ay dumating si Maricel. "Kung hindi mo kayang gawin kahit ang pinakasimpleng trabaho, mali ang lugar na pinasukan mo," malakas niyang sabi nang walang pakialam kung sino ang makaririnig. Habang nagtatrabaho, tahimik na inoobserbahan ni Ramon ang lahat. Bawat detalye ay nagpapatunay sa bagay na unti-unti niyang nauunawaan. Hindi ito organisasyon. Pamumuno ito sa pamamagitan ng takot. Sa paglipas ng araw, naramdaman niya ang bigat ng pisikal na trabaho, ngunit higit sa lahat ay tumatak sa kanya ang emosyonal na bigat ng kapaligiran. Walang sinuman ang mukhang panatag. Walang sinuman ang tila pinahahalagahan. Pagsapit ng pagtatapos ng shift, habang inaayos niya ang mga huling gawain, napansin niyang nakamasid si Maricel mula sa malayo, na tila naghihintay lamang na magkamali siya. Nang matapos siya, muli itong lumapit. "Tignan natin kung tatagal ka ng higit sa isang araw," malamig nitong sabi. Hindi sumagot si Ramon. Bahagya lamang siyang tumango. Paglabas niya ng kumpanya, malinaw ang pagkakaiba ng dalawang mundong kanyang nakita. Sa loob ay isang lugar na pinaghaharian ng takot at walang humpay na presyon. Sa labas ay isang lalaking may kapangyarihang pamunuan ang lahat ng iyon, ngunit piniling magsimula sa pinakailalim upang maunawaan ang tunay na kalagayan. At sa sandaling iyon, nang walang nakaalam, dalawang magkaibang uri ng pamumuno ang malapit ng magsalpukan. Noong sumunod na umaga, bumalik si Ramon sa kumpanya na nananakit pa rin ang katawan dahil sa pagod noong nakaraang araw, ngunit mas alerto na ang kanyang isipan. Tahimik siyang pumasok sa tarangkahan nang hindi umaagaw ng pansin, kinuha ang kanyang mga gawain, at agad nagtungo sa kanyang departamento, pilit na sinasabayan ang takbo ng trabaho na tila mas mabigat pa kaysa noong nakaraan. Mas malalaki ang tambak ng mga materyales, mas apurahan ang mga utos, at tila hindi kailanman sapat ang oras. Walang nagpapaliwanag, walang nagtuturo, at bawat pagtatangkang magtanong ay sinasalubong lamang ng maikling sagot at mabilis na tingin na parabang ang pagtulong ay isa ng panganib. Ilang sandali pa lamang mula nang magsimula ang shift nang muling dumating si Maricel sa departamento at malakas na sinabi, "Ngayong araw gusto ko ng doble ang produktibidad. Ang sinumang hindi makasabay sa bilis ng trabaho ay huwag nang bumalik bukas." Kumalat ang kanyang mga salita na parang isang tahimik na babala at lalo pang binilisan ng lahat ang kanilang pagkilos. Sinimulan ni Ramon ang kanyang mga gawain habang sinusubukang unawain ang tamang proseso, ngunit hindi nagtagal ay napansin niyang wala palang malinaw na sistema. Bawat empleyado ay may kanya-kanyang paraan, umaangkop lamang sa sitwasyon habang patuloy na nasa ilalim ng matinding presyon. Maya-maya, lumapit siya sa isang katrabaho at maingat na nagtanong, ano ba talaga ang tamang paraan ng pag-aayos nito? Hindi man lang siya tinignan ng lalaki at sumagot lamang, gawin mo na lang kung paano mo kaya, basta huwag kang mapansin. Sapat na ang sagot na iyon upang maunawaan ni Ramon na walang sinuman doon ang nagtatrabaho ng may kapanatagan. Ang lahat ay basta na lamang nagsisikap na matapos ang bawat araw. Patuloy na umiikot si Maricel sa buong departamento, pinagmamasdan ang bawat kilos ng mga empleyado. Ilang minuto lamang ang lumipas ay pinahinto niya ang isang babaeng nag-aayos ng mga kahon at matigas na sinabi, "Ikaw ang dahilan kung bakit bumabagal ang buong departamento. Kung hindi mo kayang sumabay, mas mabuti pang umalis ka na." Sinubukan ng babae na magpaliwanag, ngunit hindi siya pinagsalita ni Maricel. Walang puwang dito para sa mga paliwanag. Gawin mo ng tama o huwag mo nang gawin. Yumuko ang babae at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho habang kitang-kita ang kanyang kaba. Tahimik na nasaksihan ni Ramon ang lahat habang patuloy siyang nagtatrabaho, lalo pang nararamdaman ang bigat ng kapaligiran. Ngayon, isang mabilis na sandali lamang.
Upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga ganitong nakaantig na kwento ng libre, hinihiling namin na mag-iwan ka ng iyong like at mag-subscribe sa channel. Isulat ang salitang kikatarungan sa seksyon ng mga komento. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Makalipas ang ilang oras, tinipon ni Maricel ang bahagi ng mga empleyado sa gitna ng departamento at nag-anunsyo ng pagbabawas ng mga tauhan. Kailangang magbawas ng gastos ang kumpanya at hindi ko pananatilihin ang mga taong walang naibibigay na resulta. Isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan nang walang anumang malinaw na paliwanag. Tahimik na iniwan ng mga empleyado ang kanilang mga pwesto. Ang ilan ay pilit na nananatiling matatag, samantalang ang iba ay halatang lugmok. Isa sa kanila ang nagtangkang magtanong, sinasabing wala namang nagbigay ng abiso tungkol sa pagbabago ng mga target, ngunit agad siyang sinagot ni Maricel. Kung kailangan mo pa ng babala para gawin ang pinakasimple mong tungkulin, huli ka na. Hindi na nakipagtalo ang lalaki. Tahimik niyang kinuha ang kanyang mga gamit at umalis. Dahil mas kakaunti na ang mga tao sa departamento, lalo pang dumami ang trabahong kailangang tapusin. Nagsimula nang maramdaman ni Ramon ang pisikal na epekto ng matinding bilis ng trabaho, ngunit higit pa roon, ang pinaka nagpapahirap sa kanya ay ang kapaligiran. Pakiramdam niya ay bawat galaw ay binabantayan, bawat pagkakamali ay hindi maiiwasan, at bawat katahimikan ay puno ng takot. Sinikap niyang manatiling nakatuon, ngunit ang kawalan ng tamang gabay ay lalo lamang nagpapahirap sa lahat. Sa isang pagkakataon, habang naghihiwalay siya ng isang batch ng mga materyales, nailagay niya ang ilang bahagi sa maling ayos dahil walang sinumang nagturo sa kanya ng tamang proseso. Halos agad itong napansin ni Maricel. Lumapit siya kay Ramon nang may matitigas na hakbang at huminto sa kanyang tabi. Nagawa mong magkamali sa pinakasimpleng bagay, malakas niyang sabi, sapat upang mapalingon ang lahat ng nasa paligid. Mahinahong sumagot si Ramon, maitatama ko naman agad. Hindi ito magdudulot ng pagkaantala. Ngunit agad siyang pinutol ni Maricel. Hindi tayo nandito para magtama ng pagkakamali. Nandito tayo para hindi magkamali. Biglang natahimik ang buong departamento habang palihim na nakatingin ang lahat sa nangyayari. Pagkatapos ay itinuro niya ang trabaho ni Ramon at nagpatuloy, tingnan niyo ito. Ganyan ang nangyayari kapag may pumapasok dito na walang sapat na paghahanda. Ramdam ni Ramon ang bigat ng sitwasyon, ngunit nanatili siyang kalmado. Sinusubukan kong matuto, mahina niyang sagot nang hindi nagtataas ng boses. Agad namang tumugon si Maricel, hindi ito lugar para matuto. Lugar ito para maghatid ng resulta. Sa isang pangungusap na yon, tuluyan nang natapos ang anumang posibilidad ng pag-uusap. Wala nang iba pang paliwanag. Doon mismo ay ginawa niya ang kanyang pasya. Tanggal ka na. Kunin mo ang mga gamit mo at huwag ka nang bumalik. Ilang segundo lamang nananatiling tahimik si Ramon habang unti-unti niyang tinatanggap ang nangyari. Pagkatapos ay mahinahon lamang siyang sumagot, nauunawaan ko. Inalis niya ang kanyang e-badge at naglakad patungo sa labasan, pasan hindi lamang ang bigat ng pagkawala ng trabaho, kundi pati na rin ang pagdududang unti-unting sumisibol sa kanyang isip. Makalipas ang ilang oras, pagdating niya sa bahay, hindi rin payapa ang sitwasyon. Nag-uusap ng may pagtatalo sina Marco at Angelica sa sala tungkol sa pamamahala ng kumpanya, na para bang paghihintay na lamang ang kailangan bago tuluyang mapunta sa kanila ang kontrol. Kung magpapatuloy ito, may kailangang tunay na mamuno, matigas na sabi ni Marco. Sumang-ayon si Angelica at idinagdag na kailangang gumawa agad ng mahahalagang desisyon upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi. Tahimik lamang na narinig ni Ramon ang bahagi ng kanilang usapan at hindi siya nakialam. Napansin ni Paolo ang ekspresyon ng kanyang ama at lumapit. Kumusta ang nangyari roon? Maingat niyang tanong. Tapat na sumagot si Ramon, mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Tumingin si Marco sa kanya at nagsalita na tila nagbibigay ng payo. Hindi mo kailangang pagdaanan ang lahat ng iyan. Akuin mo na lang ang pamumuno at baguhin mo ang lahat mula sa itaas. Hindi nagbago ang tono ni Ramon nang sumagot siya. Kung hindi ko mauunawaan ang nangyayari sa ibaba, magiging mababaw lang ang anumang pagbabagong gagawin ko. Bahagyang tumango si Paolo bilang pagsang-ayon. Ipagpatuloy mo. Kailangan mong makita kung hanggang saan ito aabot. Pagsapit ng gabi, muling napag-isa si Ramon kasama ang kanyang mga iniisip. Mas mabigat pala ang karanasan kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang ang pisikal na pagod ang problema, kundi pati ang nakalulunod na kapaligiran, ang walang humpay na presyon, at ang kawalan ng maayos na sistema. Nagsimula niyang tanungin ang sarili kung baka siya nga ang may pagkukulang. Kung hindi ko kayang gawin kahit ang pinakasimpleng trabaho, paano ko pamumunuan ang lahat ng ito? Mahina niyang bulong habang nakatitig sa kawalan. Hindi nagtagal, bumalik siya sa harap ng kumpanya, na para bang kailangan niyang muling harapin ang lugar na tumanggi sa kanya.
Huminto siya malapit sa tarangkahan at tahimik na pinagmamasdan ang paglabas ng mga empleyado. Ang ilan ay halatang pagod na pagod, samantalang ang iba ay tahimik na lamang. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili, marahil ay masyado kong pinaniwalaan ang sarili kong kakayahan. Unti-unti nang mas bumibigat ang kanyang pagdududa kaysa sa responsibilidad ng posisyong naghihintay sa kanya. Nagpatuloy si Ramon sa pagtayo sa labas ng kumpanya ng ilang minuto, pinagmamasdan ang paglabas ng mga empleyado na para bang sinusubukan niyang unawain ang isang bagay na hindi pa rin niya lubos maipaliwanag. Ang ingay ng mga sasakyan, mahihinang usapan, at ang malayong tunog ng mga makina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang pagdududang unti-unting bumalot sa kanya. Huminga siya ng malalim, ipinahid ang kamay sa kanyang mukha na para bang nais niyang itaboy ang pagod at ayusin ang kanyang mga iniisip, nang may marinig siyang mahinahong boses sa kanyang tabi na nagsabi, "Hindi ikaw ang una, at hindi ka rin ang huling lalabas ng ganyan." Lumingon siya at nakita si Nena na nakatayo ilang hakbang ang layo, may hawak na walang lamang timba at isang basahan. Hindi siya mukhang kinakabahan o nag-aalala kung may makarinig sa kanila. May matatag na kumpiyansa sa kanyang mga mata, isang bagay na wala sa ibang mga empleyado sa loob ng kumpanya. Pinagmasdan siya ni Ramon sandali bago sumagot. "Nagkamali ako. Ginawa lang niya ang dapat niyang gawin." Marahang napabuntong hininga si Nena at umiling. Hindi iyon pagkakamali kundi pagkakataon. Naghihintay lang siya ng dahilan. Kumunot ang noo ni Ramon, hindi lubos na nauunawaan ang ibig niyang sabihin. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya. Lumapit pa siya ng isang hakbang at nagpatuloy ng walang pag-aalinlangan. Mula nang lumayo ang may-ari, nagbago ang lahat. Ang sinumang magtanong ay natatanggal. Ang mabagal ay tinatakot. Ang gustong tumulong sa kapwa ay tinatawag na mahina. Hindi siya naghahanap ng mahusay na trabaho, gusto lang niyang kontrolin ang lahat. Nanatiling tahimik si Ramon habang pinoproseso ang bawat salitang narinig. Ibinaba ni Nena ang timba sa sahig at nagkrus ng mga braso. "Akala mo ba ikaw lang ang natanggal ngayon? May mga taong pinapaalis nang hindi man lang nalalaman kung bakit. At ang mga natitira nananatili dahil sa takot. Takot magkamali, takot magsalita, takot kahit huminga." Muling tumingin si Ramon sa kumpanya, ngunit iba na ang kanyang pananaw. Pero mataas naman ang produksyon. Sinabi niyang kailangan ang resulta. Agad na sumagot si Nena. Ang resultang nakamit kapalit ng mga taong wasak na ang katawan at isip ay hindi magtatagal. May mga nagkakasakit na, may mga humihiling ng umalis bago pa sila tanggalin. Pero walang nagsasalita dahil kailangan nila ang trabaho. Saglit siyang tumigil bago idinagdag at habang walang nagsasalita, lalo siyang lumalakas. Ipinahid ni Ramon ang kamay sa kanyang batok habang sinusubukang pagdugtungin ang lahat ng kanyang narinig. "Ibig sabihin, hindi ang ginawa ko ang problema." Tumingin si Nena ng diretsyo sa kanyang mga mata. "Ang problema ay nasa maling lugar ka sa tamang oras. Ginawa kang halimbawa. Kailangan niyang ipakita sa iba kung ano ang mangyayari sa sinumang hindi umaayon sa gusto niya." Nanatiling tahimik si Ramon sa loob ng ilang segundo, ramdam ang bigat ng sinabi nito. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magbago ang direksyon ng kanyang mga pagdududa. Marahil ay hindi ito tungkol sa kanyang kakayahan, kundi sa kapaligirang kanyang pinasukan. Samantala, makalipas ang ilang oras, nagsimula ring magbago ang sitwasyon sa bahay. Palakad-lakad si Marco sa sala habang nagsasalita ng may pagkainip, samantalang nakamasid lamang si Angelica na nakahalukip-kip. Kung magpapatuloy ito, may kailangang tunay na humawak ng kontrol, sabi niya, hindi itinatago ang kanyang pagkainis. Agad namang sumagot si Angelica. "Ano pa ba ang hinihintay natin? Na siya lang ang lulutas ng lahat. Hindi pwedeng tumigil ang kumpanya." Tumango si Marco ng may matinding pagsang-ayon. Kung hindi siya gagawa ng desisyon, may ibang gagawa nito para sa kanya. Nakatayo naman si Paolo sa may dingding, bahagyang nakahiwalay sa kanila, tahimik na nakikinig sa lahat. Hindi siya sang-ayon sa tono ng dalawa, ngunit hindi rin siya nakialam. Nagpatuloy si Angelica. "Alam nating lahat kung paano nagtatapos ang ganitong sitwasyon. May kailangang manguna, kung hindi ay unti-unting babagsak ang lahat." Dagdag ni Marco, "At hindi ako upo lang habang nangyayari iyon." Malinaw sa kanilang pag-uusap na hindi ang kapakanan ng kumpanya ang kanilang iniisip, kundi ang kapangyarihang kaakibat ng pamamahala nito. Sa harap ng kumpanya, naroon pa rin si Ramon at nakikinig kay Nena. "At wala bang gumagawa ng paraan?" tanong niya, ngunit ngayon ay mas mapanuri na ang kanyang tono. Direkta siyang sinagot ni Nena. "Sino ang gagawa? Ang sumusubok ay natatanggal. Ang nangangailangan ng trabaho ay nananahimik." Ganyan niya napapanatili ang lahat ayon sa gusto niya. Huminga ng malalim si Ramon, pakiramdam niya ay may unti-unting nagbabago sa loob niya. "Akala ko ako ang may problema," mahina niyang sabi. Hindi nag-atubiling sumagot si Nena.
Hindi ikaw ang problema. Ang problema ay ang paraan ng pamamalakad nila roon. Muli niyang dinampot ang timba at idinagdag, maswerte ka pa nga at unang araw mo pa lang ay nakalabas ka na. May mga taong ilang linggo nang nagtitiis sa loob. Muli niyang tiningnan ang gusali, ngunit ngayon ay hindi na yon tingin ng pagkalito, kundi tingin ng masusing pagsusuri. Unti-unti na niyang nakikita ang mga bagay na dati ay hindi niya napapansin. Lumipas ang ilang segundong katahimikan bago muli siyang nagsalita. Ikaw naman? Bakit nandyan ka pa rin? Bahagyang ngumiti si Nena, isang ngiting hindi maitago ang pagod. Dahil may kailangang manatili. Kapag umalis ang lahat, sa kanya magagawa ang kahit anong gusto niya nang walang sinumang makakakita. Payak ang kanyang sagot, ngunit mas mabigat iyon kaysa sa inaasahan ni Ramon. Dahan-dahan siyang tumango, na para bang unti-unti na siyang nakararating sa isang malinaw na pasya. Salamat sa pagsasabi mo sa akin, taos puso niyang sabi. Matatag namang sumagot si Nena. Hindi ko ito sinabi para pagaanin ang loob mo. Sinabi ko ito dahil kailangan mong malaman. Naunawaan ni Ramon ang ibig niyang sabihin. Hindi iyon basta usapan lamang. Isa yung sandaling magbabago sa takbo ng lahat. Habang paatras siyang naglalakad at hindi inaalis ang tingin sa kumpanya, halos pabulong niyang sinabi sa sarili, kapag nagpatuloy ito, masisira ang lahat. Mahinahon namang sumagot si Nena, nagsisimula na ngang masira. Ang kulang na lang ay may gumawa ng hakbang. Nanatili sa hangin ang kanyang mga salita sa loob ng ilang sandali, mas mabigat pa kaysa sa anumang utos na narinig ni Ramon sa loob ng kumpanya. Huminga ng malalim si Ramon, itinuwid ang kanyang tindig at muling tumingin sa gusali, ngunit ngayon ay iba na ang kanyang ekspresyon. Ang pagdududang kanina ay pumipigil sa kanya ay unti-unti nang napapalitan ng isang tahimik na pasya. Wala na siyang sinabi. Bahagya lamang siyang tumango kay Nena, na para bang kinikilala ang isang mahalagang katotohanan. Napansin iyon ni Nena at payak na sinabi, huwag kang susuko. Kinabukasan, maaga muling bumalik si Ramon sa kumpanya, ngunit iba na ang kanyang tindig. Wala na ang bigat ng pagdududa at ang ligaw na tingin ng isang taong hindi nauunawaan ang nangyayari. Tahimik siyang naglakad papasok sa tarangkahan, maingat na pinagmamasdan ang bawat detalye, na parang alam na niya ngayon kung ano ang dapat niyang makita. Muli siyang nagsuot ng simpleng uniforme, pumwesto ng hindi kapansin-pansin sa kanyang seksyon, at nagsimulang magtrabaho na para bang walang nangyari. Ngunit sa kaibuturan niya, hindi na siya ang parehong taong dumating noong nakaraang araw. Patuloy pa ring mabigat ang atmosfera. Iniiwasan ng mga empleyado ang isa't isa, sobrang bilis nilang magtrabaho, at bago sila kumilos ay palagi muna silang lumilingon sa paligid, na para bang anumang sandali ay may sisita sa kanila. Hindi nagtagal ay muling dumating si Maricel, naglalakad sa departamento na taglay pa rin ang dati niyang mahigpit na ekspresyon. Huminto siya sa tabi ng isang empleyadang maingat na naglilinis ng sahig at ilang segundo itong pinagmasdan bago malakas na nagsalita. Kahit yan ba ay napakatagal mong gawin? Hindi ito lugar para sa mga mababagal. Sinubukan ng babae na magpaliwanag at sinabing kasi simula pa lamang niyang linisin ang bahaging iyon, ngunit agad siyang pinutol ni Maricel. Ayoko ng paliwanag. Resulta ang gusto ko. Tahimik na pinagmamasdan ni Ramon ang nangyayari mula sa malayo at agad niyang nakilala ang empleyada. Siya si Nena. Makalipas ang ilang minuto, habang inaayos nito ang isang balde malapit sa pasilyo, hindi sinasadyang natapon ang kaunting tubig sa maling bahagi ng sahig. Maliit lamang itong pagkakamali at madaling maitama. Ngunit nakita iyon ni Maricel bilang isang pagkakataon. Mabilis siyang lumapit at sa matigas na tinig na sinadyang marinig ng lahat ay sinabi, hindi ka tanggap-tanggap yan. Tanggal ka na. Sinubukan ni Nena na magpaliwanag at sinabing lilinisin niya agad ang natapong tubig, ngunit hindi siya pinakinggan ni Maricel. Ang mali ay mali. At dito, walang puwang para sa pagkakamali. Binalot ng katahimikan ang buong departamento. Walang sinumang gumalaw. Noon lamang unang humakbang si Ramon pasulong mula nang bumalik siya sa kumpanya at kalmadong nagsabi, madali pa itong maayos. Wala itong magiging epekto. Dahan-dahang lumingon si Maricel at may paghamak na sumagot, bumalik ka pala. Akala ko malinaw na ang sinabi ko sayo. Nanatiling kalmado si Ramon. Napakalinaw ng pagkaunawa ko. Itiniklop ni Maricel ang kanyang mga braso at malamig na sumagot, kung ganoon, huwag kang makialam. Tanggal na siya. Tapos na ang usapan. Sa sandaling iyon ay tuluyan nang nagbago ang lahat. Tumingin si Ramon kay Nena at sinabi, sumama po kayo sa akin. Nag-alinlangan siya sandali dahil hindi niya nauunawaan ang nangyayari, ngunit sumunod din siya. Magkasama silang naglakad sa pasilyo habang unti-unting napapalingon ang mga tao sa kanilang dinaraanan. Napansin yun ni Maricel at agad silang sinundan, mas malakas na ang boses. Wala akong pinayagang umalis sa departamento. Bumalik kayo ngayon din eh. Hindi huminto si Ramon.
Dumiretso siya sa opisina ng presidente at kumpiyansang binuksan ang pinto. Pumasok si Nena, litong-lito pa rin, at isinara niya ang pinto sa likod nila. Ilang segundo lamang ang lumipas ay biglang pumasok si Maricel nang hindi man lang kumakatok. Sobra ka na, sabi niya, halatang galit na galit. Hindi para sa mga empleyado ang opisinang ito. Tumayo si Ramon sa likod ng mesa, tuwid ang tindig, at mahinahong sumagot, dito mismo ako dapat naroroon. Napatawa si Maricel nang may panunuya, kumbinsidong siya pa rin ang may kontrol. Akala mo ba pwede kang pumasok dito at gawin ang gusto mo? Tahimik na binuksan ni Ramon ang folder na nasa ibabaw ng mesa, kumuha ng ilang dokumento, at inilapag ang mga ito sa harap niya. Hindi ko iniisip iyon, kalmado niyang sabi. Alam ko. Inis na dinampot ni Maricel ang mga papeles at nagsimulang basahin ang mga ito. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Ang dating kayabangan ay napalitan ng matinding pagkabigla. Dahan-dahan siyang tumingala at halos hindi makapaniwalang nagsabi, hindi ito pwedeng totoo. Hindi nagbago ang tono ni Ramon habang sumasagot. Ako si Ramon. Ako ang bagong CEO ng kumpanyang ito. Agad na bumalot ang katahimikan sa silid. Napaatras si Maricel ng isang hakbang habang hawak pa rin ang mga dokumento at halos pabulong na nagsabi, imposible ito. Nanatiling matatag ang tingin ni Ramon. Ang tunay na imposibleng nangyari ay ang lahat ng ginawa rito nitong mga nakaraang araw. Dahil sa ingay at kaguluhan, nagsimulang magtipon ang ilang empleyado sa labas ng opisina. Sinubukan ni Maricel na mabawi ang kontrol. Wala iyang binabago. Ginawa ko lang ang dapat gawin para manatiling maayos ang kumpanya. Agad na sumagot si Ramon. Ang pagpapatakbo ng kumpanya ay hindi na angahulugang sisirain mo ang mga taong nagtatrabaho rito. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang dokumento at inilapag ito sa mesa. Narito ang iyong notice of termination, batay sa mga desisyong ginawa mo at sa mga pang-aabusong isinagawa mo. Nanatiling nakatayo si Maricel ng ilang segundo, hindi makapagsalita. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, sabi niya, wala na ang dati niyang matigas na tindig. Malinaw ang naging sagot ni Ramon. Pwede at ginagawa ko na. Tumingin siya sa paligid na tila naghahanap ng kakampi, ngunit katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Unti-unti niyang napagtanto ang katotohanan. Ang kapangyarihang akala niyang hawak pa rin niya ay wala na. Walang pagtutol na ibinaba ni Maricel ang mga dokumento sa mesa at tahimik na lumabas ng opisina nang wala nang sinabing kahit ano. Sa labas, tahimik na nakamasid ang mga empleyado, ngunit iba na ang pakiramdam ng lugar. May nagbago na. Huminga ng malalim si Ramon at tumingin kay Nena. Salamat sa pakikipag-usap mo sa akin kahapon, taos puso niyang sabi. Bahagya lamang tumango si Nena. May isang taong kailangang makarinig ng katotohanan. Makalipas ang ilang oras, pagdating ni Ramon sa bahay, ibang uri naman ng tensyon ang naghihintay sa kanya. Nakatayo si Marco sa sala, kitang-kita ang pagkainis, habang seryosong nakatingin si Angelica. Pagkapasok pa lamang ni Ramon ay diretsahan nang nagsalita si Marco. Pinili mong gawin ang lahat sa pinakamahirap na paraan. Dagdag naman ni Angelica at wala ring saysay. May mas madali kang paraan para ayusin yon. Tahimik na nakinig si Ramon sa loob ng ilang sandali bago sumagot. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Hindi nag-atubiling sumagot si Marco. Ang pag-intindi ay hindi nagbabayad ng lugi. Inilagay mo sa alanganin ang kumpanya at lumikha ka ng kaguluhan. Sumang-ayon si Angelica. At gumawa ka pa ng mga desisyon nang hindi man lang kumukonsulta sa amin. Nanatiling kalmado si Ramon. Ang mga desisyong ginawa ko ay batay sa sarili kong nakita. Si Paolo, na nakatayo sa may bandang likuran, ay sumingit sa usapan. Ginawa niya ang nararapat. Kung hindi niya yon ginawa, walang magbabago. Galit na tumingin si Marco sa kanyang bunsong kapatid. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang mga bagay na ito. Hindi nagdalawang isip si Paolo sa pagsagot. Baka mas naiintindihan ko kaysa sa iniisip mo. Lalong bumigat ang tensyon sa silid. Tahimik na minasdan ni Ramon ang tatlo niyang anak at may isang bagay siya ngayon lamang lubos na naunawaan. Hindi lamang ang kumpanya ang nahahati. Itiniklop ni Angelica ang kanyang mga braso at sinabi, kung gusto mong mamuno, kailangan mong mag-isip tulad ng isang tunay na leader. Matatag ang naging sagot ni Ramon. At ang pagiging leader ay hindi lang tungkol sa pag-uutos. Kailangan mo ring maunawaan ang mga taong nasa pinakailalim. Muling bumalot ang mabigat na katahimikan. Sa unang pagkakataon, lantad na ang malaking pagkakaiba ng kanilang pananaw. Pagkatapos ay tumingin si Ramon sa kanyang mga anak at napagtanto niyang ang problema ay hindi lamang nasa loob ng kumpanya kundi maging sa sarili nilang tahanan. Huminga siya ng malalim na para bang tinatanggap ang isang katotohanan ngayon pa lamang niya lubos na nauunawaan. Natapos na ang laban na hinarap niya noong araw na iyon, ngunit isa pang mas mabigat na laban ang nagsisimula pa lamang
at sa pagkakataong ito ay hindi na ito magaganap sa sahig ng pabrika. Makalipas ang isang linggo, hindi na katulad ng dati ang kumpanya, ngunit hindi pa rin ito lubusang nagbabago. Nagsimula ang mga pagbabago ng tahimik, ngunit tuloy-tuloy. Ginugol ni Ramon ang mga unang araw sa pagrerepaso ng mga desisyong ginawa ni Maricel, pagsusuri ng mga ulat, pakikipag-usap sa mga empleyado ng paisa-isa, at pagsisikap na maunawaan kung saan nagsimula ang pinakamalalaking pinsala. Marami sa mga empleyadong natanggal sa trabaho nang hindi makatarungan ang isa-isang tinawagan upang bumalik, at unti-unti, ang kapaligirang dating puno ng takot ay napalitan ng mas maayos at mas matatag na samahan. Nanatili pa rin ang pag-iingat, ngunit malinaw na iba na ang takbo ng lahat. Sa isa sa kanilang mga pagpupulong, malinaw niyang sinabi sa buong koponan, mula ngayon, walang huhusgahan batay lamang sa pagkakamali. Gusto kong unawain ang proseso, hindi lang ang resulta. Ang katahimikang sumunod ay hindi na dulot ng tensyon, kundi ng pagkabigla. Sa Departamento ng Operasyon, nagsimula ring mapansin ang pagbabago sa pang-araw-araw na gawain. Muling nagsimulang mag-usap ang mga empleyado, tahimik na nagtutulungan at nagtatrabaho nang hindi gaanong natatakot na mapahiya sa harap ng iba. Sinisiguro ni Ramon na regular siyang umiikot sa iba't ibang departamento nang walang formalidad, nagmamasid at nakikinig. Sa isang pagkakataon, lumapit sa kanya ang isang empleyado na halatang nag-aalinlangan at nagsabi, "Kung may mali po akong nagawa, maaari niyo akong kausapin ng direkta." Ngumiti ng bahagya si Ramon at sumagot, "Mas gusto kong alamin muna kung bakit nagkamali bago ko tukuyin kung sino ang nagkamali." Ang simpleng sagot na iyon ay unti-unting nagbago sa paraan ng pagtingin at pagkilos ng mga tao. Malaki rin ang naging pagbabago sa buhay ni Nena. Ilang araw matapos ang nangyari, ipinatawag siya ni Ramon sa opisina at diretsahang sinabi, "Kailangan ko ng taong tunay na nakakakilala sa lugar na ito. Isang taong hindi natatakot magsabi kapag may mali." Tahimik siyang nakinig ng ilang sandali bago sumagot, "Kung para ito sa tunay na pagbabago, handa akong tumulong." Dagdag pa ni Ramon, "Simula ngayong araw, ikaw na ang mamumuno sa pangkat ng paglilinis." Nagulat si Nena, ngunit hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan. "Hindi ko alam ang lahat, pero alam ko kung ano ang kailangang baguhin," matatag niyang tugon. Hindi itinuring ng sinuman ang promosyon bilang isang pabor. Nakita ito ng lahat bilang pagkilalang tunay niyang pinaghirapan. Habang unti-unting nakakahanap ng panibagong direksyon ang kumpanya, nanatiling magulo ang sitwasyon sa kanilang tahanan. Patuloy na ipinapakita ni Marco at Angelica ang kanilang pagkadismaya sa paraan ng pamumuno ni Ramon. Isang gabi habang naghahapunan, walang paligoy-ligoy na nagsimula si Marco. "Gumagawa ka ng mga desisyong nakaapekto sa lahat, pero hindi mo pinakikinggan ang mga taong bahagi rin nito." Sumingit si Angelica, "Ginagawa mong ibang-iba ang kumpanya, at baka mawala ang kakayahan nitong makipagsabayan sa kompetisyon." Tahimik na nakinig si Ramon bago sumagot, "Ginagawa ko ang kumpanyang ito na magiging matatag sa mahabang panahon." Nagpatuloy si Marco, "Hindi nagbibigay ng mabilis na resulta ang pagiging matatag." Kalmadong sumagot si Ramon, "Ang mabilis na resulta na walang matibay na pundasyon ay tumatagal lamang hanggang sa susunod na problema." Pagkatapos ay diretsahang nagtanong si Angelica, "At saan naman kami mapupunta sa lahat ng ito?" Malinaw sa tanong niyang hindi ang kinabukasan ng kumpanya ang kanyang iniisip, kundi ang posisyong maaari nilang makuha rito. Si Paolo, na kanina patahimik, ay nagpa siyang magsalita. "Baka ang tunay na tanong ay hindi kung saan tayo mapupunta, kundi kung paano tayo makakatulong," matatag niyang sabi. Naiinis na sumagot si Marco, "Kung magsalita ka, para bang napakadali ng lahat." Hindi nag-atubiling tumugon si Paolo, "Hindi ito madali, pero hindi rin ito tungkol lang sa kapangyarihan." Muling bumigat ang atmosfera, at tahimik lamang na pinagmasdan ni Ramon ang nangyayari, hindi muna siya agad nagsalita. Sa mga sumunod na araw, lalo pang pinagmasdan ni Ramon ang ugali ng kanyang mga anak. Patuloy na nakatuon sina Marco at Angelica sa posisyon, impluwensya, at mga estratehikong desisyong magbibigay sa kanila ng higit na kapangyarihan. Samantala, mas madalas nang pumunta si Paolo sa kumpanya, nakikipag-usap sa mga empleyado, inuunawa ang mga proseso, at nagpapakita ng taos-pusong interes sa tunay na takbo ng operasyon. Doon gumawa si Ramon ng isang mahalagang pasya. Sa huli niyang pag-uusap kasama ang tatlo, malinaw niyang sinabi ang mga natutuhan niya sa mga nakalipas na araw. "Ginugol ko ang nakaraang linggo sa loob ng kumpanya at sa loob ng bahay. Sinusubukang alamin kung sino ang tunay na handang ipagpatuloy ang lahat ng ito," panimula niya sa matatag na tinig. Nakaikis ang mga braso ni Marco habang naghihintay ng tuwirang sagot. Nanatiling nakatitig si Angelica. Si Paolo naman ay tahimik lamang na nakinig. Nagpatuloy si Ramon. "Ang pamumuno ay hindi lamang pag-upo sa isang posisyon. Ito ay ang pananagutan sa lahat ng nangyayari.
Tumingin siya kina Marco at Angelica bago idinagdag, ang taong inuuna ang sarili niyang pwesto ay bihirang makapag-alaga sa pwesto ng iba. Nabalot ng katahimikan ang buong silid. Nanatiling kalmado si Paolo at hindi man lamang nagpakita ng pagkagulat. Makalipas ang ilang panahon, habang patuloy nang naipatutupad ang mga pagbabago, bumalik sa kumpanya ang dating may-ari. Pagpasok pa lamang niya sa gusali ay agad niyang napansin ang malaking kaibahan. Maayos ang kapaligiran, ngunit wala na ang dating mabigat na tensyon. Binabati siya ng mga empleyado ng may paggalang, ngunit wala na ang takot sa kanilang mga mukha. Naglakad siya sa iba't ibang departamento, masusing pinagmamasdan ang bawat detalye, hanggang sa matagpuan niya si Ramon. Narinig kong napakarami nang nagbago, sabi niya habang bahagyang nakangiti. Tapat na sumagot si Ramon, nagbago ang lahat dahil kailangan itong magbago. Marahan siyang tumango habang muling tumingin sa paligid. Itinayo ko ang kumpanyang ito batay sa mga tao, hindi sa mga numero, matatag niyang sabi. Sumagot si Ramon at ganoon din ito magpapatuloy. Higit pa sa mga salita ang ipinahiwatig ng kanilang palitan ng tingin. Isa itong tahimik na pagkilala sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, tuluyan nang nakahanap ng katatagan ang kumpanya. Naayos ang mga proseso, naging mas kampante ang mga empleyado, at muling bumalik ang balanse sa kapaligiran. Pinamunuan ni Nena ang kanyang kuponan ng may katatagan at paggalang, at naging huwaran siya sa loob ng kumpanya. Patuloy na binabantayan ni Ramon ang lahat ng nangyayari, ngunit ngayon ay mas buo na ang kanyang tiwala sa landas na pinili niyang tahakin. Sa loob ng tahanan, nagbago rin ang mga ugnayan, kahit hindi pa ganap na naayos ang lahat. Kinailangang tanggapin nina Marco at Angelica na hindi natupad ang kanilang mga inaasahan, samantalang si Paolo ay unti-unting nakakuha ng lugar na hindi bunga ng pansariling interes, kundi ng kanyang mga ginawa at ipinakitang pagkatao. At sa pamamagitan ng mahihirap na pasya at tunay na mga pagbabago, hindi lamang naibalik ni Ramon ang kumpanya sa tamang landas, kundi naunawaan din niya kung sino-sino talaga ang nanatili sa kanyang tabi noong kinailangan niyang buuin muli ang lahat. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa huli. May inihanda pa kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo na makikita na ngayon sa iyong screen. I-click mo lamang ito upang mapanood. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang buton na i sa seksyon ng mga komento upang mas marami pang tao ang makarinig ng nakaantig na kwentong ito. Kung maaari, ibahagi mo rin ito. Maaaring tila maliit na bagay lamang iyon, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.